Si Maya ay tubong albay. Mayroon siyang karanasang hindi niya kailanman makakalimutan. Mga bagay na hindi niya inaasahan sa kanyang palay darating. Taong 1992, sa edad niyang 19, ay maaga siyang namulat sa realidad ng buhay. Pangpito siya sa kanilang 10 magkapatid. Ang tanging hanap buhay ng kanyang amatina ay pagsasaka. Mahirap ang kanilang buhay, kaya naman dahil sa kahirapan ay siya sa mga hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Umabot lamang siya ng ika-5 baitang sa elementarya. Tulad ng 6 sa kanyang mga kapatid, kasama sila Maya ng kanilang mga magulang sa pagsasaka. Ang 3 naman sa kanilang mga kapatid ay kasalukuyang nag-aaral sa kabayanan ng Buwang Elementarya School na halos 5 o higit pang kilometro kung kanila iyong nilalakad. Tanging ang kanilang ama lang ang naghahatid at nagsusundo ng sa ganoon ay maiwasan ng disgrasya. Meron ding nakilala si Maya na naging matalik niyang kaibigan at kalaunay kanya namang naging kasintahan. Itago na lamang po natin sa pangalang Kael. Si Kael ay isang mayaman. Ang sakahan na kanilang pinagtatrabuhan ng magpamilya ay pag-aari nito. Dayo lamang ito sa kanilang lugar. Hindi alam ng mga mamamayang naninirahan doon kung saang lugar ito nagmula. Maging ang pagkakilanlan nito ay masyadong misteryoso at wala rin itong mga magulang. Noong una kapag ito ay napaparoon sa bukirin, ay kinakausap siya nito na kanya namang nilalayuan dahil na rin sa takot ni Maya na makipag-usap dahil nga ito'y mayaman at dahil na rin sa pinagbabawalan ito ng kanyang mga magulang. Maya, nakita kita kanina nakausap mo si Senyorito Kyle. Hindi ba't kabilin-bilinan ko sa iyong lumayo ka sa kanya? Patawag mong kausapin. Galit na suway ng kanyang ama na si Mang Temyong. Ano ho bang masama doon, itay? Tinatanong lamang ho ako ni Senyorito Kyle kung naalagaan bang mabuti ang kanyang mga taniman. Yun at yun lamang po ang kanyang tinatanong. Bukod ho doon, ay wala na. Pag-aamin ni Maya habang ito ay nakayuko. Eto na pang sabihin mo, anak. Sa mga mata ng tao, isa kang pakawalang babae. Gusto mo ba iyon, anak? Kaya't binabalaan na kita. Naiwasan mo na si Senyorito. Sa tuwing ito'y lalapit sa iyo, nang sa ganun ay maiwasan mo ang pangungutya sa iyo ng iba. Lalong-lalo na ang mag-inang si Isabel at Lourdes. Mga atribita pa naman yon. Wika ng kanyang ama na si Mang Temyong. Oo, itay, pangako ho, hindi na ho ako muling makikipag-usap sa Senyorito. Nang sa ganun ay tigilan na ho ako ni Isabel at Aling Lourdes. Tura ni Maya. Tumango ang kanyang ama, tanda ng sang-ayon ito. Ang mag-inang Isabel at Lourdes kasi ay matagal nang naiinggit kay Maya. Bukod kasi sa balangkinita ng katawan at maputi nitong balat, ay talagang kahalinan-halina ang mukha nito. Kung kaya't marami ang naiinggit dito. At isa na doon si Isabel, ang dati niyang kaibigan. Noong una ay matalik silang magkaibigan, pero nang malaman itong palagi siyang kinakausap ni Kael na kanya namang palihim na iniibig, ay doon na nabuo ang galit sa kanya ng kaibigan. Kaya simula noon ay hindi na sila naging maayos. Bumalik naman si Maya sa bukid, dala-dala nito ang inumin para sa kanyang mga kapatid at sa kanyang ina. Dahil ang kanyang ama naman ay susunduin na ang 3 nakababata niyang kapatid. Habang siya ay patungo roon, nakita niya sa di kalayuan ng mag-ina na sa tingin niya ay matalim ang mga titig sa kanya. Nang malapit na siya, ay bigla na lamang lumapit si Isabel sa kanya habang ang mukha nito ay halatang iiritado na makita siya.
Bakit ka nandito? Balak mo na naman bang landiin si senyorito? Ang tigas talaga ng mukha mo ano? Mahiya ka naman. Isa ka lang mababang uring nilalang. Galit na tura nito kay Maya. Parehas lang tayong mababang uri, Sabel. Tsaka pa ikay alam mo kung tutungo ako rito. Dahil dito ako nakatira at nagtatrabaho. Tsaka wag mo ako matawag-tawag na malandi. Dahil hindi ako, kundi ikaw. Pwede ba tigilan mo ko? Bulyaw naman ni Maya. Pagod kasi ito kaya gano'n na lang ang galit nito sa sinabi ni Sabel dahil sa mga ibinebentang nito sa kanya. Ang tapang mo ah. Bakit ano bang ipinagmamalaki mo sa akin? Tignan mo ang itsura mo kumpara sa akin. Mangarap ka na lang na maabot mo si senyorito dahil sisiguruhin ko na sa akin ang huling halakhak. Tura ni Sabel bago banggain ang balikat ni Maya at bumalik na ito sa pwesto ng kanyang ina. Nadahilan naman ang pagtapon ng kaunting tubig na dala nito. Mabuti na lamang ay kaya niyang magtimpi. Mabilis siyang umalis sa roon. Tumungo siya kung saan naroroon ang kanyang mga kapatid at ina. Nakasalukuyang nagpapahinga sa ilalim ng puno ng mangga kung saan naroroon ang senyorito Kyle. Oh Maya, kanina ka pa namin hinihintay. Uhaw na itong si Kuya Tolits mo. Sambit ang kanyang ina na si Norma. Pasyensya na ho inay. May mga kitikiti ho kasing naggalat sa paligid. Kaya ho natagalan ako. Humarang ho kasi. Inis na tura ni Maya habang sinasalina nito ng tubig ang baso na hawak ng kanyang kapatid na si Tolets. Abay, walang hiya namang mga kitikiti na yan. Ano bang ginagawa ng mga iyan? Bakit nagkakalat sa paligid? Panggagatong naman ng kanyang ina. Natatawa naman ang kanyang mga kapatid dahil alam nila kung sino ang tinutukoy ni Maya at ng kanyang ina. Dahil malapit lang ito sa kanilang kinaroroonan at dinigdan-nidig din ng mga ito ang kanilang mga pag-uusap. Si Kyle naman ay natatawa din at alam din ito kung sino ang tinutukoy ng mag-ina. Masama namang titig ang ipinukol ng mag-ina sa kanila. Kaya naman nagsialisa na lamang ang mga ito. Hindi ko akalaing mapagbiro ka pala, Maya. Sadyang kuha mo ang inis ng mag-ina. Ngiting tura ni Kyle. Nako, tama lang ang ginawa ni Maya, senyorito. Sapagkat ang mag-inang iyon ay mga demonyeta. Ngiting tura ng kanyang ina. Ito na kasi ang sumagot dahil alam nitong umiiwas ang kanyang anak. Tama lang ho iyon, Aling Norma. Nang sa ganon ay, hindi na kutsain si Maya. Ngiting tura ni Kyle habang nakatingin ito kay Maya. Tumango-tango naman ang ina ni Maya habang ay siya ay tahimik at panay ang iwas ng tingin kay Kyle. Samantalang ang kanyang ama naman ay pauwi na kasama ang kanyang mga kapatid. Nang makasalubong nito ang mag-inang Lourdes at Sabel, hindi na sana nito papansinin ni Mang Timyong nung humarang si Aling Lourdes sa daraanan nito at malagkit siya nitong tinitigan. Uuwi ka na, Timyong. Pwede bang paunahin mo na ang iyong mga anak? Kung gusto mo ay ipapahatid ko sila kay Sabel. Ngiting tura ni Aling Lourdes habang ito ay nakatingin sa kanya. Hindi na, salamat na lang. Tsaka marami pa akong gagawin. Naghihintay na rin si Norma sa akin. Matigas na sambit ni Mang Timyong. Kita ang pag-iba ng ekspresyon ng mukha ni Aling Lourdes nang sabihin ni Mang Timyong ang pangalan ng kanyang asawa. Halata kasi ritong naiinis na animoy nagsiselos. Ano ka ba? Makapag-antay naman si Norma. Gusto ko lang naman makipagkwentuhan sa'yo. Sige na, Sabel. Ihatid mo na pauwi ang mga batang iyan. Nang sa ganon ay makapagkwentuhan kami ni Timyong. Ngiting tura ni Aling Lourdes. Hindi na kailangan. Sa tingin mo ba ay gusto kitang makausap?
pagkatapos niyong alipostay ng aking anak at ang aking asawa. Bakit hindi ka pa tumigil, Lourdes? Galit na tura ni Mang Timyong. Ha? Ano bang pinagsasabi mo? Grabe ka naman, hindi naman ako ganon. Alam mo naman yan dahil dati tayong magkasintahan ba? Giting tura ni Lourdes. Kung ano man ang namabagitan sa atin noon, ay labis kong pinagsisihan. Dahil hindi ka dapat binibigyan ng pagmamahal. Wika ni Mang Timyong. Ano ka ba? Alam ko namang hindi totoo yung sinasabi mo. Timyong, mahal pa rin kita. Dapat tayong nagsama at hindi ang babaeng iyon. Ako ang nauna sa iyo. Kaya dapat sa akin ka hanggang sa kauli-hulihang hininga mo. Malanding sambit ni Aling Lourdes. Tigilan mo na ako, Lourdes, bago pa magdilim ang paningin ko. Galit na sambit ni Mang Timyong. At pagkatapos ay umalis na ito roon. Bitbit nito ang tatlo niyang anak na si Mikay, Mikmik at Troy. Si Aling Lourdes naman ay matalim na nakatitig kay Mang Timyong. Napapalayo na roon. Si Sabol naman ay nakatingin naman sa kanyang ina at napapailing. Inay, ano ho bang meron sa matandang iyon? Tigilan niyo na ho yan, Nay. Tsaka nakakita niyo naman ho, hindi na siya interesado sa iyo, Nay. Kaya tumigil ka na. Wika ni Sabel sa kanyang ina. Hindi lang basta lalaki. Malaki ang bahagi niya sa buhay ko at sa buhay mo, Sabel. Babawiin ko siya sa norma na iyon. Galit na tura ni Aling Lourdes. Napailing na lang si Sabel sa sinabi ng kanyang ina. Batid nitong desidido si Aling Lourdes sa balak nito at alam niya ring hindi ito titigil hanggat hindi nito nakukuha ang gusto. Si Mang Timyong naman ay nagdadalawang isip at kinakabahan kung sasabihin niya ang nangyari roon sa daanan. Ngunit batid niyang manggagalaiti ito kapag nagkataon. Pero kung ito'y kanyang itatago at kapag nalaman ito sa iba, ay tiyak na mas magagalit ito sa kanya. Nang siya ay nakauwi, tanaw niya mula sa puno ng mangga ang kanyang pamilya. Kasama na roon si Senyorito Kael na masayang nakikipagkwentuhan. Kaya naman nakaramdam ng inis si Mang Timyong dahil sa pag-aakala nitong kinakausap na naman ni Maya ang senyorito. Maya, hindi ba't kabilin-bilinan ko sa iyong huwag kang makikipag-usap sa senyorito? Bakit ang tigas ng ulo mo? Galit na sambit ng Mang Timyong na ikinagulat ni Maya at Kael. Ho, hindi ho, tay. Pagdedepensa ni Maya sa sinasabi ni Mang Timyong. Huwag ka na magsalita pa. Nakita mismo ng dalawang mata ko. Umuwi ka na. Bihisan mo ang mga kapatid mo. Galit na sambit ni Mang Timyong. Dahil sa sinabi ni Mang Timyong ay nalungkot naman si Maya. Pero lingid sa kanila na naroroon pala si Kael na nakikinig sa kanilang pagtatalo. Mawalang galang na ho, Mang Timyong. Hindi naman ho sa nangingialam. Ano ho bang masama kung makipagkwentuhan sa akin si Maya? May problema ho ba? Kunot noong tanong ni Kael. Wala naman ho, senyorito. Hindi lang ho magandang tingnan na nakikipag-usap kayo sa kagaya naming mahirap. Lalo na't naglipa na ang mga taong mapangutya. Na kayo kong tura ni Mang Timyong. Huwag niyong intindihin ang mga tao, Mang Timyong. Kahit sino pwede akong kausapin. Tsaka walang masama roon. Wika ni Kael. Nahiya naman si Mang Timyong kaya hindi ito makakibo. Kaya naman humingi ng dispensa si Aling Norma sa inasta ng asawa nito. Inaya na ni Aling Norma si Mang Timyong na umuwi na at ipinaiwan nito si Maya
dahil ito ang magligpit ng mga gamit sa bukid. "Maya, pwede ba akong magtanong?" Wika ni Kael. "Ano ho iyon, senyorito?" Tipid na sagot ni Maya. Habang ito ay nakayuko at hindi nito tinatapunan ng tingin sa Kael. "Anong dahilan? Bakit ayaw kang palapitin ng iyong ama sa akin? Dahil ba sa antas ng ating pamumuhay?" Kunot noong tanong ni Kael. "Oo, tsaka ho, umiiwas lang ho ako sa mga taong nangungutya sa pagkatao ko." Nahihiyang tura ni Maya. "Maya, tumingin ka sa akin. Mahirap o mayaman. Pantay-pantay lang ang pagtingin ko. Huwag mong ibaba masyado ang sarili mo dahil sa mahirap ka lang. Walang masama kung ikaw ay makipag-usap sa akin. Tsaka gusto kong maging kaibigan ka dahil nakikita ko sa iyo ang busilak ng iyong kalooban." Ngiting tura ni Kael kay Maya na siya naman itong ikinatingin kay Kael. "Kaibigan? Wala ho ba kayong kaibigan dito o sa ibang lugar?" Kunot noong tanong ni Maya. "Marami akong kaibigan, pero malalayo sila. Dito kasi naiinip ako dahil wala akong makakausap. Wala naman kasing nagtatangkang makipagkaibigan sa akin. Dahil na rin sa antas siguro ng buhay ko. At ramdam kong iba ang kanilang pagtingin sa akin. Kaya naman, wala akong kaibigan." Malungkot na wika ni Kael. "Ganoon ba? Sige ho, senyorito. Wala naman hong masama siguro." Nahihiyang sagot ni Maya. "Huwag mo na akong tawaging senyorito. Tawagin mo na lang ako sa aking pangalan. At huwag ka na ring magpo. Masyado mo akong pinapatanda eh." Wika ni Kael. Na siya namang tinanguan ni Maya. Nagpaalam na rin itong uuwi na dahil marami pa daw siyang gagawin sa kanila. At alam niya na naghihintay ang kanyang ama. Batid kasi nitong galit ito sa kanya. Bago pa man siya umuwi, ay binilinan pa ni Kael na mag-ingat ito dahil malapit lang ang tirahan nito. Tumango naman si Maya at nagpaalam. Pag-uwi nito ay dinig niyang nagsisigawan ang kanyang ama at ina. Kaya naman napatakbo siya. Pagkabukas niya ng kanilang pinto ay kita niyang pinapalo ng kanyang ina ng walis ang kanyang ama. Napanay ang iwas nito. "Ang akala mo ba'y hindi ko malalaman ha, Timyong? Kitanda-tanda mo na. Abay, babaero ka pa din. Ipagpapalit mo pa ako sa malanding Lourdes na iyon. Ha? Abay walang hiya ka naman kung sa kagaya niya lang ikaw magkakagusto." Bulyaw ng kanyang ina na hindi niya man niya lubos maunawaan. Aray, tama na aray. Diyos ko po. Tama na, Norma. Nasasaktan ako. Darling, tama na. Sasabahin ko naman talaga sa'yo eh. Inunahan lang ako ng mga anak mo. Paliwanag ng ama nitong si Mang Temyong. "Nako, huwag kang magpalusot. Huli ka na. Nagpapalusot ka pa? Sinasabi ko sa'yo, Timyong, kung ayaw mong umamin, puputulin kayang tarugo mo. Ayusin mo." Sambit ng kanyang ina na si Aling Norma. Natawa naman si Maya sa sinabi ng kanyang ina. At nailing ito dahil alam niyang ganun lamang ang mag-away ang mga ito. At batid niya ring magkakabati rin ito kaagad. Samantalang ang mag-inang Lourdes at Syabel naman ay abala kung papaano sila makakaganti sa mag-inang Maya at Norma. Lingid kasi sa kaalaman ng lahat ay hindi pangkaraniwang nilalang ang mag-inang ito. "Inay, kailangan nang mawala sa buhay natin ang mag-inang iyon. Masyado niyang inaagaw sa akin ang pinakamamahal kong si Kael." Inis na tora ni Syabel sa kanyang ina habang nakapamewang ito. "Huwag kang mag-alala. Nalalapit na yon, anak.
Ngayon kailangan mo munang maghintay at magpasyensya. Hindi tayo basta-basta pwedeng padalos-dalos. Dahil maaari tayong mabuko at masirang matagal na nating pinaplano. Uwi ka naman ng ina nitong si Aling Lourdes. Sige inay, susundin ko ang nais ninyo at sa sandaling dumating na ang takdang oras ay sisiguraduhin kung hindi na sila makakabalik pa. Sambit ni Isabel na may malawak na ngiti sa kanyang mga labi. Maitim ang kanilang balak sa mag-inang Maya at Norma. Nagpaalam ng aalis na si Isabel dahil tutungo na raw umano ito sa kabayanan upang mamili ng karne na ipapakain nila sa kanilang alaga. Habang si Kyle naman ay problemado sapagkat mayroon siyang nabalitaan tungkol sa kanyang mga magulang at siya ay pinapabalik na. Ngunit ayaw niya sapagkat gusto niyang manatili para sa babaeng kanyang iniirog. Kamahalan, pinapasabi ng iyong ina kung ano raw ang iyong pagpapasya. Hindi na daw kaya ng mahal na hari ang mamahala. Wika ng katawala nitong si Ramuel. Hindi pa ako nakakapagpasya. Nagtatalo ang kalooban ko. Kung aalis ako, hindi ko na siya makikita. Pero kung mananatili ako rito, makakasama ko pa siya. Sambit naman ni Kyle. Tila nahulog na ang iyong kalooban, kamahalan. Anong mayroon sa dalagang iyon na wala kay Prinsesa Kala? Ngunit, hindi kayo maaaring magsama, kamahalan. Alam niyong may limitasyon. Nag-aalalang tura ni Ramuel. Batid ko iyan. Ngunit handa akong sirain alang-alang sa pagmamahal ko sa kanya. Sapagkat iba siya sa mga babaeng nakilala ko. Para bang kami ang itinadhana sa isa't isa. Sambit ni Kyle. Hindi naman nakakibo si Ramuel sapagkat alam niyang desidido ito. At alam niya rin lahat ng gusto nito ay dapat nitong makuha. Inutusan naman ito ni Kyle na muling bumalik upang bantayan ang kanyang mga magulang na agad namang sinunod ni Ramuel. Habang si Maya naman ay abala sa pagluluto, lumapit dito ang kanyang nakababatang kapatid at nagtatanong tungkol sa kanila ng binatang si Kyle. Ate, magtapat ka nga sa akin. May namamagitan na ba sa inyo ni Senyorito Kyle? Mukhang yun kasi ang nakikita ko sa inyong dalawa. Inikilig na tura ni Marta. Ano bang pinagsasabi mo? Walang namamagitan sa amin ni Kyle. Basta, Senyorito Kyle. Magkaibigan lamang kami hanggang doon lang. Sagot naman ni Maya. Hindi nga ate. Bakit iba ang nakikita ko? Parang may iba talaga sa inyong dalawa. At ramdam kong may pagtingin sa inyo ang senyorito. Ngiting sambit ni Marta. Huwag kang maingay. Mamaya ay naririnig ni na tatay iyan. Alam mo naman iyon. Tsaka ano bang pinagsasabi mo? Hindi magkakagusto si senyorito sa akin. Tignan mo ang estado ng ating pamumuhay kumpara sa kanya. At isa pa, hindi sa kagaya ko lang magkakagusto iyon. Wika ni Maya. Hindi naman kumibo ang kapatid. Alam ni Marta na hindi talaga gusto ni Maya ang senyorito. Sa pagsapit naman ng gabi, habang sa kalagitnaan ng himbing ng pagkakatulog ni Maya, ay dinalaw siya ng panaginip na kailan lang ay kanyang napanaginipan. Hindi may paliwanag at tila totoong nangyayari. Habulin niyo ang mortal na iyon. Anong nakarating sa ating mundo ang tao? Hulihin niyo siya at dalhin niyo rito. Galit na tura ng isang magandang babae. Ngunit ang ugali nito ay simpangit na mga mangkukulam.
Masusunod ka bahalon. Si Maya ay kabado, kaya naman nagtago ito sa madilim na parte kung saan hindi siya makikita ng mga humahabol na kawal. Labis ang kanyang kaba nang makita niya mula sa maliit na sewang ang mga itsura ng humahabol sa kanya. Bagamat maganda at makisig ang mga wangis nito, ay may mahabang tenga at kakaibang kasuotan na animoy hindi tao. Huminto ang mga kawal malapit sa kanyang pinagtataguan at tila ramdam nila kung saan nagtatago si Maya. Dahil dito ay unti-unti silang lumapit na ikinataranta ni Maya. Hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin sa mga sandaling iyon. Kaya naman napatakip siya ng bibig at pigil hininga ang kanyang ginawa. Napapaluhan na rin siya sa atensyong kanyang nadarama. Hanggang sa nahuli siya ng kawal. Pinilit niyang makawala ngunit hindi niya magawa. Dahil sa sobrang higpit ng pagkakahawak sa kanya. Bitawan niyo ako. Ano bang kailangan niyo? Hindi ko kayo kilala. Pag-iusap. Pakawalan ninyo ako. Humahangos na tura ni Maya. Remek Mortal, ikaw ay umapak sa aming teritoryo. Paano kang naparito sa aming mundo? Ngayon ay magbabayad ka. Wika ng kawal. Hindi ko alam kung papaano. Pag-iusap po. Pakawalan na ninyo ako. Para na ninyong awa. Wala talaga akong alam kung papaano ako naparito. Pilit pa ring paliwanag ni Maya. Hindi naman kumibo ang mga kawal na humuli sa kanya hanggang sa dalhin siya sa harap ng isang magandang babae na nakaupo sa trono. Tagalupa, anong kailangan mo rito? Paano ka nakapasok dito sa aming mundo? Tanong ng babaeng pinagpala sa kagandahan. Hindi ko po alam, senyorita, madam, o ano paman. Nakikiusap po ako na sana ay pakawalan at pauwiin na ninyo ako. Wala ho akong balak na masama sa inyo. Hindi ko alam kung paano ako nakarating dito. Basta ang alam ko lang, pagdilat ng dalawa kong mga mata ay narito na ako. Paliwanag ni Maya. Naniniwala ako, Tagalupa. Malinis ang iyong kalooban, ngunit anong nagkokonekta sa iyo sa mundong ito? Nagugulumihan ang tanong ng reyna. Hindi ko po alam. Basta ang alam ko ay natulog lamang ako. Sige na ho, pakawalan na ninyo ako. Nakikiusap ho ako. Tura ni Maya. Dahil dito ay inutusan ng reyna na pakawalan si Maya. Lumapit ito sa kanya at dinala sa isang malawak na magandang silid. Punong-puno ng mga gintong kasangkapan, palamuti at pati ang mga upuan at mahabang mesa ay gawa sa ginto. Pinaupo si Maya sa mahabang mesa na punong-puno ng maraming masasarap na pagkain. Takam na takam siya dahil noon lang siya nakakita ng masasarap at kakaibang mga pagkain. Iya, bibigyan kita ng pagpipilian. Yung dalawang nakahain sa iyo ay parehas. Ngunit ang mga pagkain iyan ay hindi basta-basta. Sapagkat bawat mortal na naliligaw dito sa aming mundo ay pinapapili namin. Maaaring ikaw ay makabalik sa iyong mundo kung tama ang iyong napili. Ngunit kung mali naman ang iyong napili, ay hinding-hindi ka na makakabalik pa sa iyong tunay na mundo. At magiging kalahi ka na rin naming kapag nagkataon. Kaya't mas mabuting suriin at paghusayan mo ang iyong pagpili. Mahabang wika ng reyna. Kabadong-kabado si Maya dahil hindi niya alam ang kanyang gagawin. Batid niyang magpanganib ang kanyang buhay at wala siyang magawa kundi ang pumili. Sinuri niyang mabuti ang pagkain na animoy dumadaan siya sa isang pagsusulit.
Kaya naman pinaghusayan niya ang pamimili hanggang sa kinuha niya ang kutsara at kanya itong tinikman. Hanggang sa nagmulat ang kanyang mga mata. Huminga siya ng malalim at tila na mamawis. Para siyang dumaan sa isang bangungot na ayaw na niyang maulit pa. Pinagmasdan niya ang kanyang mga kapatid na mahimbing pa rin ang pagkakatulog. Kaya naman muli siyang bumalik sa pagkakatulog hanggang sa pagsapit ng bukang liwayway ay tulog pa rin siya. Tinanghali siya ng magising na ikinataka naman ng lahat ng kasama niya sa bahay. Temyong, bakit tulog pa rin si Maya? Hindi kaya sobrang napagod ang ating anak? Nagtatakang tura ni Aling Norma. Abay, hindi ko alam. Hindi ba't hindi naman tinatanghali ang anak natin? Abay, teka muna. Ako na ang manggigising. Mamaya masama ang pakiramdam noon. Nag-aalalang sambit ng kanyang itay. Ay, ikaw na pala, Norma. Ihatid ko na pala itong mga anak natin sa eskwelahan. Sige, ikaw na lang ang gigising. Hatid ko muna itong mga bata sa eskwelahan, ha? At baka tanghaliin na din. Kapag nagkapera tayo, lilipat na tayo sa kabayanan. Nang sa gadon hindi na mahirapan ang mga batang naglalakad. Wika ni Mang Timyong. Umango na lamang si Aling Norma at pagkatapos ay tumungo na ito sa silid ni Maya. Kita niya na masarap ang tulog ng kanyang anak. Kaya naman napabuntong hininga siya at kanya naman itong ginigising. Ngunit paghawak niya palang dito ay malamig ito. Maya, anak. Gising na Maya. Tanghali na. Magtatrabaho pa tayo. Sambit ni Aling Norma. Tanghali na ba, inay? Pasyensya na ho. Inaantok pa kasi ako. Siguro, inay, mauna na lang ho kayo at ako'y susunod na lang. Magkakape na muna ho ako at maliligo pa ako, nay. Wika nito habang nakapikit pa. Sige, basta't sumunod ka ha. Alis na ako. Wika ng kanyang ina. Pag-aalis ni Aling Norma ay ilang minuto bago tumayo siya. Inaantok pa rin siya. Pagbangon niya ay dali-dali siyang naligo at pagkatapos ay nagkape muna siya. Habang inahalo niya ang kape, ay naalala niya ang mga kaganapan kagabi na hindi niya mawari kung ito ba ay totoo o hindi. Pagkatapos niyang magkape, ay tumungo na siya sa bagarin at naabutan niya ang kanyang ina at ang kanyang nakababatang kapatid na abala sa pag-aani ng mga pananim. Nakita niya rin doon si Kael na masayang nakikipagbiruan sa mga trabahante. Napahinto lamang ito nang masilayan siyang paparating roon. Ay, salamat dumating ka rin. Kanina ka pa namin hinihintay. Uhaw na uhaw itong kuya mo. Magod na ani ni Aling Norma habang ito'y nagpupunas ng kanyang pawis. Pasyensya na ho, inay. Naliligo pa ho kasi ako kaya natagalan ako. O eto kuya. Minom ka muna. Malamig yan bagong igib ko yan sa may batis. Ngiting sambit ni Maya. O siya, sige na. Magsisimula ka na roon. Para matapos na. Ang tatay mo kanina pa ring wala. Anong oras na? Kanina lang hinatid niya ang mga bata hanggang ngayon hindi pa nakakabalik. Naiinis na tura ng kanyang ina na si Aling Norma. Hayaan niyo na ho, inay. Medyo may katandaan na ho si itay. Baka po malapit na rin iyon. Sambit ni Maya. Mungo na ito sa kanyang pwesto upang magbungkal ng lupa gamit ang asarol na ginamit ng kanyang ina. Isa-isa niyang kinukuha ang mga kamote na nabubungkal niya. Habang abala si Maya ay lingid sa kanyang kaalaman ang pagtitig na Kael sa kanya hanggang sa lumapit ito at kinausap siya. Kumusta? Mukhang pagod ang magandang bulaklak ka. Biting tura ni Kael. Ay palaka. Sinyo, Kael. Ginulat mo naman ako. Anong ginagawa mo rito? Ang init to. Baka mapaso ang balat mo. Sambit ni Maya.
Ayos lang. Pero yung tawag mo sa akin palaka, kakaiba yon. Para sa'yo pala ay isa akong palaka. Ngiting wika ni Kael. Pasensya ka na, hindi naman sa ganun. Nagulat lamang ako. Nahihiyang tura ni Maya. Tumango naman si Kael. Nalibang si Maya sa pagtatrabaho dahil mayroon siyang nakakakwentuhan hanggang sa mapansin nila ang pagdilim ng langit. Na tila may nagbabadyang ulan hanggang sa unti-unting pumapatak ang ulan. Hinawakan siya ni Kael sa kanyang palad at pagkatapos ay tumakbo sila sa malaki at malagong puno ng mangga. Doon sila nagpalipas ng ulan. Maya, gusto ko sanang magtapat sa iyo. Gusto ko sanang manligaw kung ako'y iyong pahihintulutan. Minamahal kita simula pa nung una. Sambit ni Kael. Kael, hindi ko masasagot ang tanong mo. Hindi tayo bagay dahil isa akong mababang tao lamang. Hindi ko kayang abutin ang mayroon ka. Pasyensya na ngunit ibaling mo na lamang sa iba ang nararamdaman mo. Malungkot ang wika ni Maya. Dahana na ang naglalapit sa ating dalawa, Maya. Kung ako'y iyong pahihintulutan, hindi ka magsisisi. Pinapangako ko, araw-araw kong ipapakita sa iyo kung kailangan kong ligawan ang iyong mga magulang, lalong-lalo na si Mang Timyong. Gagawin ko. Desididong sambit ni Kael. Hindi naman nakapagsalita pa si Maya dahil ramdam nitong desidido si Kael. Tanging tango na lamang ang itinugon nito sa tanong niya. Kaya naman, lumawak ang ngiti sa labi ni Kael at niyakap si Maya ng mahigpit. At sa paglipas ng isang buwang paghirap na panliligaw ni Kael kay Maya, ay ibinigay na ni Maya ang kanyang bibingka. Ang matamis nitong oo para sa lalaking handang umibig ng totoo sa kanya. Kita niya ang hirap ng mga ipinagawa ni Mang Timyong dito. Salamat, Maya. Huwag kang mag-alala. Ipapangako ko sa iyong mamahalin kita habang buhay. Sambit ni Kael. Siguraduhin mo lang ha, kapag hindi mo nagawa yun, bahala ka sa tatay ko. Ngiting wika naman ni Maya. Oo naman, para sa babaeng mahal ko, handa akong ibigay ang lahat-lahat. Tugo ni Kael. Ipinakita ni Kael ang pagmamahal niya para kay Maya hanggang sa lumipas muli ang isang buwan nilang magkasintahan. Madalas ding magpaalam si Kael na may pupuntahan itong napakahalaga. Kaya isang beses lamang sila sa isang linggo nagkikita. Nagtatrabaho pa rin si Maya sa bukid kahit na ayaw na itong payagan ni Kael. O Maya, nagkita na ba kayo ni Kael? Tanong ni Mang Timyong. Hindi pa ho, itay. Baka marami lamang pong inasikaso, kaya hindi pa ho siya nagpapakita. Ngiting sagot ni Maya. Alam mo anak, mabait na bata yang si Kael. Nasisiguro kong mahal ka niya dahil ganyan ako sa nanay mo. Ngiting ani naman ni Mang Timyong. Salamat po, itay. Wika ni Maya. O sure, sige na. Ihatid ko muna ang iyong mga kapatid. Nang sa ganun ay makauwi ako kaagad. Pagpapaalam ni Mang Timyong. Tumango na lamang si Maya hanggang sa umalis na si Mang Timyong. Tumungo na si Maya sa bukid upang magtrabaho. Inaasahan din ito si Kael na naroroon na. Ngunit malungkot lamang siya nang hindi niya makita ang kanyang kasintahan. Samantalang ang kanyang ama naman ay hinarang muli ng mag-inang Sawil at Lourdes. Sa pagkakataong ito, ay tila may balak itong gawin sa walang kaalam-alam na si Mang Timyong. Timyong, maaari ba tayong mag-usap?
Malumanay na ani ni Aling Lourdes. Anong kailangan mo? Ano ba sinabi ko na sa iyong layuan mo ang mag-ina ko? May galit sa tono ng pananalita ni Mang Timyong. Pasensya ka na. Kaya nga narito ako upang humingi ng kapatawaran. Napag-isip-isip ko rin na mali ako. Gusto ko sanang humingi ng tawad sa mga nagawa ko kay Norma at kay Maya. Malanding tura ni Aling Lourdes. Sa tingin mo ba'y mapapaniwala mo ko? Kilala kita, Lourdes. Sa dami mong ginawa sa aking pamilya, sa tingin mo ba mapagbibigyan at paniniwalaan pa kita? Wika ni Mang Timyong. Timyong, kilala mo ko. Handa akong humingi ng tawad sa lahat ng maling nagawa ko. Kaya ako lang nagawa ang mga bagay na iyon dahil sa pagmamahal ko sa iyo. Narito ka pa rin sa puso ko, Timyong. Sambit ni Aling Lourdes. Pagmamahal? Pagmamahal bang matatawag mo sa ginagawa mo? Hindi pagmamahal yan, kundi pagiging makasarili. Nagsisisi akong naging kasintahan kita. Buti na lamang ay hindi tayo nagkatuluyan, kundi nasisiraan ako ng ulong dahil sa iyo. Galit na tura ni Timyong. Bakit? Sabihin mo nga sa akin, Timyong. Wala ka na ba talagang nararamdaman sa akin na katiting man lang? Bakit ibang nakikita ko sa iyong mga mata? Bakit tila sinasabi na nagsisinungaling ka? Alam kong mahal mo pa rin ako at alam kong nananabik ka pa rin sa akin. Maaaring ibalik natin ang nakaraan. Wika ni Aling Lourdes. Bakit pa? Masaya na ako. At sa tingin mo ba'y mahal pa kita? Nagkakamali ka. Ni Katiting ay wala. Yan ang tatandaan mo. Galit na tura ni Timyong. Aalis na sana ito nang bigla na lamang itong pukpukin ng matigas na bagay sa kanyang ulo na dahilan ng pagbagsak nito sa lupa ng walang malay. Na ikinatuwa naman ng mag-ina. Inay, anong gagawin niyo sa matandang yan? Taas kilay na tanong ni Isabel. Ito na ang pagkakataon para muling mapasakin ang tunay mong ama, Isabel. Sa muling pagdilat ng kanyang mga mata, ay ako at ikaw ang hahanap-hanapin niya. Dito na magsisimula ang kalbaryo ni Maya at ng bruhang Norma na iyon. Tura ni Lourdes. Teka ho, inay. Tama ho ba ang aking narinig? Ama ko ang matandang hukluban na ito. Gulat na tanong ni Isabel. Dahil hindi ito makapaniwala sa mga nalaman. Iyon ang totoo, Isabel. Mahabang kwento, anak. Lingid sa iyong kaalaman ang tunay na pagkatao ng iyong ama. Isa siyang manunugis. Pangungumbinsi ni Aling Lourdes. Sasagot pa sana at magtatanong si Isabel, ngunit pinuto lamang iyon ni Aling Lourdes. Kaya naman walang nagawa ito kundi ang tumahimik. Samantalang si Aling Norma ay sobrang nag-aalala dahil umabot ang gabi na hindi umuwi si Mang Timyong. Hindi ito natulog dahil naghihintay ito sa pag-uwi ng kanyang asawa. Kinabukasan ay maagang gumising si Maya. Agad itong bumangon at lumabas ito ng kanyang silid. Pansin niyang nakadungaw sa bintana ang kanyang ina at hindi umiimik. Kaya naman agad itong lumapit sa kanyang ina. Inay, ayos lamang ho ba kayo? Si Itay po, nasaan po? Nauna na ho ba sa bukid? Tanong ni Maya sa kanyang ina. Ngunit hindi pa rin ito umiimik. Kaya muli niya itong tinanong. Dito ay sumagot ito. Wala anak, hindi ko alam. Naiiyak na sambit ng kanyang ina. Habang unti-unting pumapatak ang butil ng tubig sa kanyang mga mata. Nagimbal naman si Maya dahil sa sinabi ng kanyang ina. Kaya naman hindi ito agad nakaimik. Tumabi ito dito at niyakap. Pilit itong pinapatahan at sinasabi na uuwi din ito. Hindi na din sila lumusong pa ng bukid na siyang ikinataka ni Kyle
Pagbalik nito, hindi na kasi nakita ang mga ito sa kanyang sakahan. Kaya naman tumungo ito sa bahay nila Maya. Kumatok ito ng marana, agad namang pinagbuksan ni Maya. Kyle, bakit ngayon ka lang? Kumusta na? Namimiss kita. Wika ni Maya. Pilit itong ngumiti upang hindi mahalata ng senyorita. Pasensya na mahal ko. Marami lamang akong inasikaso. Pangako, hindi na ako aalis. Araw-araw tayong magkikita, pangako ko yan. Tsaka nga pala, magtatanong lang sana ako kung bakit hindi na kayo nagtungo sa bukid. Naisip kong may sakit o umalis lamang kayo. Malumanay na wika nito. Yun ba? Ano kasi? Masama ang pagkaramdam ni nanay at tatay. Pasensya na. Sambit ni Maya. Umangaw na lamang si Kyle, ngunit batid nito ang katotohanan. At alam nito kung nasaan ang ama ni Maya. Kaya naman nagpaalam ito na aalis dahil may pupuntahan daw itong importante. Lingid sa kanilang kaalaman ay nagtungo si Kyle sa kinaroroonan ni Mang Timyong. Sapagkat kailan lang ay natuklasan nito ang tunay na pagkatao ng mag-inang Sabel at Lourdes. Lumitaw ito sa isang madilim na sulok ng kuweba kung saan nakapiit ang kawawang matanda. Walang malay ito habang nakatali. Itinago ni Kyle ang kanyang kapangyarihan upang hindi ito maramdaman ng mag-ina. Alam niyang naroroon ang mga ito at walang kamaling-malay na naroroon lang siya. Malapit na ang itinakdang oras para sa atin, anak. Mabubuo na ang pamilya natin. Hindi ako makakapayag na hindi tayo magtagumpay at walang sino man ang makakahadlang. Wika ni Aling Lourdes. Ngunit paano ang mga mortal na iyon? Anong gagawin natin sa kanila, ina? Gusto ko mapasa akin si Kyle. Ako lang ang pwedeng magmay-ari sa kanya. Hindi ang isang kagaya niyang magsasaka. Huwag kang mag-alala. Ako nang bahala sa kanya. Iaalay natin siya upang mas lalo tayong lumakas. Wika ni Aling Lourdes. Dinig ni Kyle ang lahat ng masasamang balak ng mag-ina. Ramdam nitong nanganganib ang buhay ng mag-ina. Hinintay niyang umalis ang mag-ina. Pinagkaramdaman niya muna ito hanggang sa masiguro niyang wala na ang mga ito, bago tumungo sa walang malay ni Mang Timyong. Gamit ang kanyang pambihirang kapangyarihan ay natanggal niya ang mahikang kadenang nakatali kay Mang Timyong. Agad niya itong binuhat na ani may patpat at bigla na lamang silang naglaho na parang bula. Hanggang sa lumitaw ito sa loob mismo ng bahay nila Maya nang hindi nararamdaman ng mga ito ang kanilang presensya. Malalim na rin ang gabi. Bago siya umalis ay binigyan niya ng proteksyon ng tahanan nila Maya upang walang makapasok, lalong-lalo na ang mag-ina. Samantala, nagulat naman sila Maya ng umagang paggising nila ay naroroon si Mang Timyong na mahimbing ang tulog. Halos hindi makapaniwala ang mga ito, lalong-lalo na si Aling Norma, na halos hindi na kumurap-kurap pa. Timyong? Papaanong Timyong? Maya, ang tatay mo. Hindi makapaniwalang wika ni Aling Norma. Kaya naman nilapitan niya ito at tinapik-tapik pa. Hindi naman kaagad nakaimik si Maya dahil sa mga nangyayari. Si Mang Timyong naman ay nagising dahil sa ingay ng kanyang asawa. Tila hindi nito alam ang mga nangyayari sa mga nakalipas na araw. Ano bang ginagawa mo, Norma? Kaya aga-aga ang ingay-ingay mo. Ano bang nangyari sa'yo? Sus, Ginoo. Inis na tora ni Mang Timyong dahil kakagising lamang nito mula sa napakahabang tulog. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo alam? Timyong, 2 araw kang nawawala. Hindi mo ba alam? Abay, saan ka bang lupalop ng galing at nagsusuot? Bakit hindi mo alam na nawawala ka?
Aba ay pinaglolo ko mo ba ako? Inis na tura ni Aling Norma. Ay, ewan ko sa'yo, Norma. Ano bang pinagsasabi mo? Kaya aga-aga nagbubunga nga ka na naman. Mabuti pa ipagtimpla mo muna ako ng kape. O kaya matulog ka muna. Baka nananaginip ka lang. Nagugulo ang sambit ni Mang Timyong. Hindi naman ito nakakibo dahil sa mga naririnig sa kanyang asawa. Maging si Maya ay gulong-gulo na, pati na rin ang iba pa nitong mga kapatid. Tila hindi talaga nito naalala ang mga nangyari sa kanya. Oh, ano pang ginagawa ninyo? Kumilos na, nagugutom na ako. Ikaw, Norma, ipagtimpla mo ko ng kape. Mataas na tonong sambit ni Mang Timyong. Oo, itay. Tipid na sagot ni Maya. Kahit naguguluhan ay sumunod si Maya at si Aling Norma. Nagkatinginan pa sila ng kanyang anak dahil sa mga nakikita sa matanda. Nang araw ding iyon ay iba ang kinikilos ni Mang Timyong na animoy wala ito sa kanyang sarili. Hanggang sa lumipas ang isang linggo, tila nababahala na sila sa nangyari kay Mang Timyong. Nakikita kasi nila itong nagsasalita ng mag-isa at madalas din itong galit, lalong-lalo na kay Aling Norma na siya naman itong ikinabahala. Napag-isip-isip din na baka naengkanto ang asawa o nabalis. Kaya ganoon na lamang ang mga kinikilos nito. Upang malaman ang dahilan ay dali-daling tumungo si Aling Norma at Maya kay Aling Tess. Tao po, Aling Tess. Tao po. Tawag ni Aling Norma. Nakailang tawag ito ngunit walang anino ni Aling Tess ang lumilitaw. Sarado at madilim kasi ang kabahayan nito, kaya aakalain mong walang tao roon. Inay, tara na ho. Wala pong tao. Ipagpabukas na lamang po natin o kaya bumalik na lamang po tayo. Ani Maya. Hindi anak. Kailangan ng tulong ng iyong ama. Hindi ito basta-basta. Kung papapaabuti natin ng bukas o mamaya, ay magiging bayolente ang iyong ama. Nag-aalalang tura ni Aling Norma. Wala namang nagawa si Maya kundi sundin ang kagustuhan ng kanyang ina. Hanggang sa mga ilang minuto pa ang lumipas, ay nakarinig na sila ng mga yabag ng paa mula sa loob at unti-unting pagbukas ng nakasaradong pinto. Anong kailangan nyo? Bakit kayo nag-iistorbo sa natutulog? Galit nitong turan. Pasyensya na Aling Tess. Narito po kami para po sana humingi ng tulong. Hindi makapaghintay na tura ng kanyang ina. Sige, tuloy. Tipid nitong sagot. Nagkatingin na naman sila ng kanyang ina at pagkatapos ay tumuloy na sa loob ng bahay nito. Sinuri nila ang kabuuan ng bahay ni Aling Tess. Marami itong halamang gamot na sa tingin niya ay ginagamit niya ito sa panggagamot. Mayroon ding nakasabi na bawang sa bintana at pinto. Anong kailangan niyo sa akin? Tanong ni Aling Tess. Hindi na ho kaming magpaligoy-ligoy pa, Aling Tess. Gusto sana naming ipagamot ang aking asawa, si Timyong. Wika ni Aling Norma. Anong sakit? Tipid nitong tanong. Ganito ho kasi iyon. Nawala ho siya ng halos sa loob ng 2 araw. Pagkatapos nagawalat ho kami ng isang umagang, nagising kami ay naroroon na siya. Nung magising siya ay hindi niya matandaan ang nangyari sa kanya. At ang ikinababahala namin, simula sa araw ding iyon, ay nag-iba ang kanyang kilos na para bang hindi na siya. Pagkakwento pa rin ni Aling Norma. Sa tingin ko ay hindi basta-basta ang kaso ng iyong asawa, Norma. Sige, saglit lang at aking titignan. Wika ni Aling Tess. Tumayo ito at may kinuha sa kanyang nakatagong antigo. Hindi pamilyar at tila ngayon lang nila nakita ang mga bagay na iyon. Kinuha nito ang 4 na kandilang itim at pagkatapos ay may kinuha itong isang kwintas na sa tingin niya ay isang anting-anting. Nagdasal ito sa kanyang altar at pagkatapos ay sinimulan nito ang ritual na gagawin upang malaman kung ano ang tunay na nangyari kay Mang Timyong. Ayon sa aking balintataw, ay naengkanto ang iyong asawa, Norma. Tila may ginagawa sa kanyang kakaiba at kailangan niyong mag-ingat. Ang iyong buong pamilya ay nasa panganib. Lalong-lalo ka na dalaga. Maraming naiinggit sa iyo dahil sa iyong tinataglay na ganda, kaya mag-iingat ka. Wika ni Aling Tess.
Ano ho bang ibig niyong sabihin? Paano ho? Hindi ko naintindihan po. Nagugulo ang tanong ni Aling Norma. May mga engkantong galit sa inyo at gusto nilang mapasa kanila ang iyong asawa. At ramdam kong hindi ordinaryong tao ang iyong asawa. Kaya gusto nila itong makuha. Dalhin niyo rito ang iyong asawa. Nang sa ganon ay matanggal natin ang masamang mahikang bumabalot sa kanyang katauhan. Bili ng matanda. Salamat ho. Tuloy na ho kami, Manang. Pagpapaalam ni Aling Norma. Saglit lamang. Maya, tama ba? Mag-iingat ka. Lalong-lalo na ngayon. May dinadala kang magpapabago sa iyong buhay. Ngiting tura ni Aling Tess. Nagtaka naman si Maya ngunit tumango na lamang ito dahil akala ni Maya ay pinapaalalahanan lamang siya. Pag-uwi ay sinunod nga nila ang bili ni Aling Tess. Agad nilang pinabihis si Mang Timyong. Kahit ayaw ng matanda ay napilitan pa rin siya. Aling Tess, tao po. Narito na ho kami. Tawag ni Aling Norma. Agad namang bumukas ang pinto ng bahay ni Aling Tess. Narito na pala kayo. Sige, pasok. Wika ni Aling Tess. Pasok nila ay agad namang pinaupo ni Aling Norma si Mang Timyong. Sinimulan nito ang orasyon. Nakapalibot si Mang Timyong sa kandilang itim habang siya ay nakaupo. Habang isinasagawa ni Aling Tess ang mga orasyon at sa paglipas ng isang oras habang ginagawa pa rin ni Aling Tess ang orasyon ay isang malakas na kulog at kidlat ang dumadagungdong sa kalangitan kasabay ng pagbuhay ng napakalakas na ulan. Kasabay din ang pagkawala ng malay ni Mang Timyong. Timyong, anong nangyari sa kanya, Aling Tess? Nag-aalalang tura ni Aling Norma. Hayaan mo muna siya dyan. Mamaya pagkagising niya, ay babalik niya siya sa dati niyang katinuan. Ganoon ho ba? Salamat ho. Tugon ni Aling Norma. Dito na lang kayo magpalipas ng gabi. Mag-ulam na lang tayo ng buwad. Delikado sa daan lalo na ngayon malakas ang bugso ng ulan at hindi nyo rin maiuwi si Timyong. Kailangan niya ng ibayong lakas. Wika ni Aling Tess. Maraming salamat, Aling Tess. Magpapasalamat ni Aling Norma na siya namang tinanguan ni Aling Tess. Gabi na ay hindi pa rin tumitigil ang ulan. Mas lalong lumalakas ito kasabay ng kulog at kidlat. Habang sa kasarapan ng tulog nila ay nakarinig sila ng malakas na pagbagsak ng sanga. Kaya naman alimpungatan silang lahat, maliban kay Mang Timyong na mahimbing pa rin ang tulog. Diyos ko, anong ingay iyon? Takot na tura ni Aling Norma. Mabuti pa'y dumito muna kayo. Ako nang sisilip sa labas. Kaani naman ni Aling Tess. Sama sana ho ako sa inyo. Nauuhaw din po kasi ako. Biglang sabat ni Maya. Hindi na kumibaw si Aling Tess dahil lumabas na ito. Sumunod na lamang si Maya sa kanya. Ngunit pagsilip pa lang ni Aling Tess sa sewang ng bintana, ay nagulat ito kaya naman mabilis itong umalis roon na siya namang napansin ni Maya. Nagmadali itong lumapit sa kanya at pagkatapos ay hinila si Maya pabalik ng silid. Maganda kayo. Narito sila upang kunin si Timyong at patayin kayong lahat. Wika ni Aling Tess. Ano? Sino? Hindi ko maintindihan. Sino hong tinutukoy ninyo? Utal na tanong ni Maya. Mag-ining engkanto. Isuot mo itong medalyon. Nung sa ganon ay hindi ka nila malapitan. Wika ni Aling Tess. Agad naman itong tinanggap ni Maya. Umusal ng dasal si Aling Tess upang hindi makapasok ang mga ito. At pagkatapos ay nagsabit ito ng bawang at naglagay na rin ng asin pang dagdag sa proteksyon. Ngunit hindi nila namamalayan ay may isang baging na unti-unting pumapasok sa bintana patungo sa kinalalagyan ni Mang Timyong hanggang sa unti-unti itong pumapalupot sa katawan ni Mang Timyong. Nang lumingon si Maya ay nanlaki at napasigaw ito sa kanyang nakita. Naikanaalarma naman ni Aling Tess at Aling Norma. Maging ang mga ito ay nabigla sa nakita. Dahil nang walang malay na si Mang Timyong ay napaluputan ng mga baging na unti-unting itinaas sa ere palabas ng bintana. Timyong, hindi. Maluhalo ang sambit ni Aling Norma. Inay, si Itay, anong gagawin natin? Aling Tess, ano ho bang gagawin natin? Ang tatay ko ho.
Nag-aalalang sambit ni Maya. Mabilis naman kumilo si Aling Tess. Kumuha ito ng mahabang itak para sana putulin ang baging na nakapulupot kay Timyong. Ngunit nang akmang susugurin na niya ito nang bigla na lamang siyang napahinto dahil sa pagbukas ng pinto. Mula kasi sa madilim na paligid ay may dalawang tao na nakausuot ng itim na kapa. Sa tuwing masisinaga ng kislap ng kidlat ay makikita ang mga mata nito na pulang-pula. Nakangiti ang mga ito tulad ng sa demonyo. Natakot naman si Maya kaya naman yumakap ito sa kanyang ina. Si Aling Tess naman ay bigla na lamang tumalsik. Napuluputan ng baging na hindi ito inaasahan kaya naman tumilapan ito palabas ng kanyang bahay. Kaya naman labis ang takot na ang namatawi sa buong pagkatao ng mag-ina, lalo na nang unti-unting pumasok ang mag-ina. At pagkatapos ay tinanggal nila ang kapa na kanilang suot-suot. Nanlaki ang mga mata nila nang mumukha nila kung sino ang mga ito. Sabel, Aling Lourdes, kayo ang engkanto. Gulat na sambit ni Maya. Hehehe, mabuti at alam mo, buong akala ko'y tanga ka. Panginsultong tura ni Isabel. Anong kailangan nyo kay Timyong? Hayop ka, Lourdes. Ako ang kunin mo, wag ang asawa ko. Sabat naman ni Aling Norma. Hehe, wala akong pakialam sa tanong mo. Babawiin ko siya sa'yo. Wika ni Aling Lourdes. Hayop ka talaga. Bakit mo ba ginugulo ang pamilya ko? Anong kasalanan namin sa inyo? At anong sinasabi mong babawiin? Anong babawiin mo? Galit na sambit ni Aling Norma. Babawiin ko lang naman ang lalaking inagaw mo sa akin. Diba? Inagaw mo lang si Timyong. Kami ang tunay niyang pamilya at hindi kayo. Simula nang makilala ka niya ay nagbago ang pagtingin niya sa akin. Galit na wika ni Aling Lourdes. Ikaw palang tinutukoy ni Timyong. Hindi ba't iniwan mo siya? Bakit ngayon? Naghahabol ka? Dati ka bang aso na hindi nag-aaw-aw? Pang-iinis naman ni Aling Norma. Dahil dito ay bigla na lamang tumalsik sa ere si Aling Norma na ikinasigaw ni Maya. Agad lumapit si Isabel dito at sinakal. Pilit kumakawala si Maya ngunit hindi niya magawa. Tila ba'y kinakapusan na siya ng hininga. Mabuti na lamang ay may lalaking nagsalita mula sa likuran. Bitawan mo ang babaeng mahal ko. Galit na tura ni Kyle. Ano? Anong sinasabi mo? Hindi mo siya mahal. Alam ko, Kyle, kailangan mo siya para magkaanak ka. Hindi ba tama ako? Alam mong tayo ang dapat na magkatuluyan. Hindi ang tao at mahinang nilalang na ito. Nakangising wika ni Isabel. Hindi totoo yan. Huwag kang maniwala, mahal ko. Bitawan mo siya o mamamatay kayong dalawa. Galit na sambit ni Kyle. Lalo naman itong sinakal ni Isabel. Kaya naman unti-unting napapapikit sa Maya. Kaya naman lumakas ang bugso ng hangin. At ang maging ang kalikasan ay tila nagbabadya ng malakas na panganib. Sa isang iglap ay tumilapon si Isabel sa labas ng bahay. Kaya naman nabitawan nito si Maya. Napilit hinahabol ang kanyang hininga. Ayos ka lamang ba, mahal ko? Huwag kang magalala. Ipaghihiganti ko ang ginawa niya sa iyo. Galit na sambit ni Kyle. Ipinakita ni Kyle ang tunay niyang pagkatao. Lumabas ito at nakipagtunggali sa mag-ina. Lakas sa lakas. Si Maya naman ay agad na bumangon at pagkatapos ay kumuha ito ng itak at pilit pinuputol ang nakapulupot na baging sa kanyang ama. Kaya naman ito'y bumagsak na siya namang paggising sa kanyang diwa. Teka, anong nangyari? Maya, Norma, ano bang nagaganap? Nagugulo ang tora ni Mang Timyong. Mamaya na ho ako magpaliwanag, itay. Kailangan ho nating puntahan si Inay at Aling Tess. Tugon ni Maya. Hindi naman agad nakapagsalita si Mang Timyong nang makita niya ang kanyang walang malay na asawa na nakahandusay sa sahig. Mabilis niya itong pinuntahan. Sinong may gawa nito? Magbabayad siya. Maya, sabihin mo sa akin, sino ang may gawa nito sa nanay mo? Galit na tatura ni Mang Timyong. Si Aling Lourdes at Sabel ho, itay. Nilalabanan ho sila ni Kyle ngayon. Ang mabuti pa ho umalis na ho kayo rito. Dalhin niyo na ho si Inay, tay. Uwi ka ni Maya. Hindi, ipaghihiganti ko ang iyong ina. Hindi ako makakapayag. Galit na tura ni Mang Timyong.
Tumayo ito at lumabas. Nakita niya ang pagtutunggali ng mag-ina laban kay Kyle na hindi naman inaasahan ni Mang Timyong. Nakita nito kung paano pugutan ni Kyle ng ulo si Isabel na siya namang ikinaalarma ni Aling Lourdes. Si Mang Timyong naman ay dali-daling tumampot ang itak at patakbong tumungo kay Aling Lourdes. At walang kaano-ano ay pinugutan niya rin ang ulo ito. Ilang saglit pa unti-unting naging abo ang mag-ina. Ayos ka lang, iho. Hindi ko akalaing isa ka ring engkanto. Ngiting tura ni Mang Timyong. Pasensya na ho kung hindi ko nasabi. Ayoko lamang kayong matakot sa akin. Lalong-lalo na ho ang babaeng pinangkamamahal ko. Natatawang sambit ni Kyle. Tinapik-tapik naman ito ni Mang Timyong at pagkatapos ay bumalik na sila sa kubo upang puntahan si Aling Norma at Maya, pati na rin si Aling Tess. Gamit ang kapangyarihan ni Kyle ay nagamot niya si Aling Tess at Aling Norma. Tulad ni Maya at Mang Timyong ay nagulat din ang mga ito sa tunay na katauhan ni Kyle. Umaga nang umuwi ang mag-ina. Nagpasalamat naman sila Maya at binayaran naman ni Kyle si Aling Tess para sa pagtulong nito. Sinabi na rin ni Maya na nagdadalang tao siya dahil sinabi ito ni Aling Tess sa kanya. Sa paglipas ng 2 buwan, matapos na ang bangungot na kanilang maranasan, naging maayos ang kanilang pamumuhay. Hindi na rin sila nagtatrabaho sa bukid dahil pinakasalan na ni Kyle si Maya. At doon na sila naniniraan sa mansyon nito. Malapit na rin ang kabuwanan ni Maya. Ngunit ang akala nila ay doon na magtatapos ang masaya nilang araw. Ngunit isang araw ay magbabago ang kanilang buhay. Maya, mahal ko. Patawad. Ngunit kailangan ko nang bumalik sa aming mundo. Hindi kita kayang iwan. Ngunit hindi tayo maaaring magsama. Dahil magkaiba tayo ng pinagmulan. Patawad, mahal ko. Kung may pagkakataon na muli tayong magkita, ipapangako kong magsasama tayo ng panghabang buhay. Lumuluhang tora ni Kyle. Anong sinasabi mo? Hindi yan totoo. Kyle, huwag mo naman akong iwan. Pakiusap, manatili ka kasama namin. Umahagol-gol na sambit ni Maya. Tanging yakap na lang at halik ang iginawad ni Kyle para sa babaeng kanyang iniibig. Hanggang sa unti-unti itong naglaho na parang bula. Dinamaya naman ito ng kanyang mga kapatid at ng kanyang ina. Hanggang sa pagkapanganak nito ay hindi na muling nagpakita si Kyle. Tinanggap na rin ito ni Maya dahil mayroon na naman siyang naiwan na isang magandang alaala. Tutuloy.